Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na nagla-livestream at ang pangalan nito ay Paco at hawak niya ang isang selfie stick. Masigla niyang binati ang mga manunood at sinabi na may YouTuber na nakikipag-ugnayan sa kanila. Dagdag pa na mayroon ng 700,000 katao ang pumili sa kanya. Kasabay nito ay isang dalagang nagbo-broadcast ang humarap sa kamera, habang ang kalbong lalaki ay nagkwento na may kaklase raw siyang sasama sa kanila sa oras ng break. Nahihiya man, inamin ng dalaga na baguhan siya at umaasa sa suporta ng kanyang mga subscriber. Pinipigil ang kaba, pinursigi niyang ipahayag na pagbubutihin niya at hiniling ang tulong ng lahat. Karaniwan na sa mga kabataan ang sumubok sa YouTube, at doon, isang estudyanteng lalaki ang marahang hinawakan ang kamay ng dalaga at nagtanong tungkol sa kanya. Ikinwento naman ng dalaga na gumagawa siya ng mga make-up video para sa kabataan. Kasunod nito, iniabot ng isang blondeng estudyante ang kanyang kamay patungo sa isang figura at sinabi ng kausap na may ihahandog siyang make-up model para sa kanila. Mariin niyang binanggit na ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa modelong yun. Habang nakatingin ng diretso ang binatang may kolorete sa mukha, ipinakilala siya ng vlogger sa mga manunood, dahilan upang matawa ang buong chat. Naramdaman ng bida ang matinding pagkailang at inisip na labis na kahabag-habag ang kalagayan. Kung gagamitin man siya sa ganitong paraan, sana man lang ay binigyan siya ng kaunting kabayaran. Humarap si Paco kay Hoban at iniutos na batiin ang mga nanunood ng may ngiti. Hawak ng kalbong lalaki ang ulo niya habang hinihikayat ang lahat na mag-like at mag-subscribe, kasabay ng pangakong may isang mapalad na subscriber na makakatanggap ng computer. Sa isip ng bida, puro kasinungalingan at pagpapanggap ang mga sinasabi nito. Sarkastikong bumati ang binatang may kolorete, ngunit agad na may narinig na ingay mula sa palikuran. Doon, nakapatong ang kamay niya sa lababo na may tubig, galit na galit habang sinisikap burahin ang pintura sa kanyang mukha. Sumama ang loob niya nang mapansing hindi yun maalis, kaya't mariin niyang sinabi na ayaw niya sa paaralan. Nakatingin sa salamin, pinilit niyang kuskusin ang mukha, nagbuntong hininga at nagtanong sa sarili kung bakit ganoon ang buhay. Sa isip niya, lahat ng tao ay may taglay na bagay, samantalang siya ay tila wala. Muling humarap si Paco at hinawakan ang kanyang ulo. Naisip ni Hoban na bagamat mahina ito sa pag-aaral, nagawa nitong makalakam ng 700,000 subscriber at may talento sa paglikha ng pera. Samantala, nagpakita si Rumi ng peace sign, at muling napaisip ang bida na kumikita ito dahil sa kanyang itsura. Sa kabila nito, tinignan niya ang sarili, basang-basa ng pintura ang kanyang sapatos, at mariin niyang inamin na wala siyang ni isang talento. Habang dumadaloy pababa sa kanyang baba ang pintura, inisip niyang isa siyang hanggal at isang pulubi. Pagpasok niya sa silid-aralan, nakahinga siya ng maluwag dahil kahit papaano ay naalis na ang dumi sa kanyang leeg. Gayunman, ayaw pa rin niyang tanggapin ang lahat ng nangyayari, sapagkat lalo lamang siyang nadarama na walang halaga. Biglang tinadyakan siya ng isang kabataang may kulay ginto ang buhok, sabay insulto sa kanya. Habang nakahandusay, tinanong nito kung hindi ba niya sinabi noon na huwag tumingin sa kamera na may lungkot sa mata at kung naghahanap siya ng gulo. Nakangisi si Jixie, na sa isip ni Hoban ay walang kakayahang lumaban, ngunit nagkamit ng katayuan bilang personal na cameraman ni Paco. Habang tinitingnan siya ng bida na may ngisi, naisip niyang mahina itong lumaban at umaasa lamang sa posisyon. Nananahimik ang mapuputing buhok na kabataan, pagkatapos ay tumawa ng malakas. Itinaas ng cameraman ang mga kamay at lumingon sa vlogger, sinabing halos matakot siya sa tingin ng bida. Umupo ang kalbo sa mesa at senita ang nakahandusay, nagtatanong kung seryoso ba siya tungkol sa mga hiling niya nitong mga nakaraang araw. Napaisip si Hoban na kahit hindi marunong lumaban si Jixie, may silbi pa rin siya sa grupo dahil sa kanyang posisyon. Itinanong naman ng mapuputing buhok na lalaki kung ano ang gagawin nila tungkol sa pangyayari. Sa isip ng bida, malinaw na ang patakaran ng mga bully sa paaralan ay nagbunga, ang lakas nila'y nakabatay sa koneksyon at hindi sa kakayahan. Subalit kumikilos sila na para bang higit ang kanilang halaga. Pinag-igting ng bida ang kamao, inalala kung paano siya sinasaktan at hinihiya bago pa man makaganti. Alam niyang ganoon ang buhay sa paaralan, at hindi lamang karahasan ang umiiral kundi pati ang pangungutya at pang-aalipusta. Habang abala ang dalaga sa kanyang telepono, nabigla siya at nagpasalamat sa kalbo matapos kumita ng higit 300,000 mula sa kanilang ginawa.
Ngumisi ang kalbo at sinabing sapat ang ganda ng dalaga upang makakuha ng tulong mula sa mga sugar daddy. Napatingin ang bida, muling inuulit sa isip ang halagang nabanggit. Namasdan niya ang vlogger na nagtanong kung makakakuha siya ng bahagi mula sa kanilang tinamong kita, at ang dalaga na may tumugon ng oo. Muling nag-isip ang bida kung paano nagawa ng napakaikling video na makalakam ng ganoong kalaking halaga. Umupo si Jixie sa tabi ng biktima, iniisip kung paano rin niya gustong maging YouTuber. Kapansin-pansin na nagtagpo ang kanyang iniisip at ni Hoban. Tinitigan ng bida ang nanakit sa kanya, habang abala ito sa pangarap na baka dumating na ang tamang oras para sumubok. Sa isipan ng bida, tila isang panaginip lamang ang ganitong bagay, sapagkat napakarami na ngayon ang pumasok sa ganitong larangan, at kahit siya ay pinag-iisipan nito. Lumapit ang kabataang mapuputi ang buhok sa kaibigan at nagtanong kung ano ang kailangan nilang gawin para sa channel. Nang sagutin siya na kailangan ng adult account at mga detalye sa bangko, agad siyang nagpahayag ng pagkadismaya. Hinawakan ng operator ang kanyang leeg at sinabing alanganin ang sitwasyon. Noong huli niyang ginamit ang ID ng magulang, nahuli siya, at ngayong pagkakataon, tiyak na hindi na siya palulusutan. Wala na raw ibang paraan. Lumingon siya sa kabilang direksyon at pumasok sa kanyang isipan ang isang mapanganib na ideya. Pinagmasdan ni Hoban ang estudyante habang nagtatanong ito kung buhay pa ba ang kanyang ina. At binanggit na narinig niyang may sakit ito. Napatigil ang bagbog sarado nang hingi ng kausap na gamitin ang account ng kanyang ina. Namilog ang mga mata niya sa pagkabigla at muling nagtanong para makasiguro. Lumingon si Jixie at narinig niya ang puna na labis ang pagiging malupit ng ganoong kahilingan at dapat humingi ito ng tawad. Nagtanong siya kung yun ba'y malupit, at agad na sumabat si Paco, nakaupo sa mesa, na dapat baguhin niya ang tanong. Lumingon naman ang blondeng lalaki at mariing sinabi na dapat siyang mag-apologize. Nilaibat ng cameraman ang tingin sa buong klase at nagsabi na hindi siya nag-iisa sa Class 1, at lahat ng natawa ay dapat ding humingi ng tawad kasama niya. Pinag-igting ni Hoban ang kanyang kamao, tinatanong ang sarili kung dapat na ba niyang gantihan ang nanakit. Sa kabila ng hindi niya alam ang magiging bunga, napaisip siyang humingi ba siya ng tawad sa mga magulang para dito. Sa isang silid, nakahiga ang babae sa kama, nagsabing bumubuti na ang kanyang pakiramdam at nais nang makauwi. Pagod na siya sa pagkakahiga. Ngunit sa isip ng anak, pakunwari lamang yon. Nakahinto siya sa tabi nito at sinabing mas mabuti kung manatili ito sa bahay at magpagaling. Sumagot ang babae na nag-aalala siya sa mga bayarin ngayong buwan, ngunit tiniyak ng bida na siya na ang bahala. Habang nakatingin sa karatula, inisip ng binata na lalo lamang lalala ang lahat kung uuwi sila. Muling tumitig si Hoban sa kanyang ina nang tanungin siya nito kung bakit may kakaiba sa kanyang mukha at kung nakipagsuntukan ba siya. Natigilan siya, walang maisagot. Pilit siyang ngumiti at sinabing hindi siya ang tipo na nakikipag-away, ngunit sa loob niya ay alam niyang nagsisinungaling siya gaya ng kanyang ina. Inabot niya ang 300,000 sa babae sa mesa. Tinignan siya nito at nagtanong kung kailangan niya ng resibo, kasabay ng pagkakabahala sa kanyang mukhang pagod. Sa isip ng bida, may mga taong nakakapagpahinga ngunit nakakaipon ng ganoong halaga, samantalang para sa kanya, tila imposible. Sa kusina, may nagpiprito ng karne para sa mga cutlet. Sunod-sunod ang tanong na ibinabato sa kanya habang iniisip ng bida na katumbas lamang ito ng isang linggong sahod mula sa kanyang part-time na trabaho. Habang patuloy sa pagtatrabaho, mariin niyang inisip kung paano siya makakaraos sa buwanang gastusin na umaabot ng 1,180,000. Malakas niyang ibinagsak ang kamao sa mesa. Hawak ang aparato. Inisip ni Hoban na araw-araw siyang kumakayod para sa 50,000, samantalang ang iba'y kumikita ng 300,000 mula sa isang maikling video. Lalo siyang kinain ng galit, iniisip na isang bangungot ang kanyang buhay. Sa sandaling yon, lumapit ang isang dalaga at nagtanong kung saan naroon ang mga beef patties. Mabilis siyang nakabawi, iniisip na binabawi niya ang lahat ng sinabi niya, sapagkat para sa kanya, isa itong Diyosa. Tiningnan siya ni Bowie at sinagot niya na nasa freezer ang mga patties. Nagpasalamat ito, at agad na sumugod ang mga empleyado upang tulungan siya, ngunit magiliw niyang sinabi na huwag mag-alala. Nahihiyang napatingin ang bida, iniisip na nakipag-usap siya sa itinuturing na bituin ng kanilang lugar. Habang nakatayo si Bowie sa likod ng counter at binabati ang mga parokyana,
Napaisip ang bida na sapat na ang pagmasdan lamang siya upang sumaya ang kanyang araw. Dumating si Paco kasama ang kanyang cameraman at binati ang mga nanunood ng livestream. Yumuko ang bida at inisip na naroon rin si Jixie, at ang pakinilay ang mukbang. Nagkubli siya sa likod ng counter, kinakabahang huwag malaman ng sinuman na nagtatrabaho siya roon. Inilahad ng streamer ang kamay patungo kay Bowie at ipinahayag na ang misyon ngayong araw ay may kinalaman sa diyosa ng establisimyentong ito, at narito siya dahil sa mga kumakalat na tsismis. Nagulat si Bowie sa sinabi, at may manunood na nagkomento na siya ay napakaganda. Kinuha ni Paco ang isang papel at nakatingin sa kanya, sinabing kung hindi siya makagagawa ng burger na kamukha ng nasa larawan sa loob ng 30 segundo, kasama ang isang Whopper na kailangang iprito, ay ibibigay niya ang kanyang numero. Namangha ang bida sa kanyang nakita. Humingi ng paumanhin ng vlogger kay Bowie, ipinaliwanag na hindi niya nais gawin ito kundi hiniling lamang ng mga manonood. Sa loob niya, alam niyang ang tunay na dahilan ng pagpunta ng vlogger ay hindi ang mga tsismis, kundi dahil maganda si Bowie. Tinitigan ng dalaga ang lalaki at inisip na imposibleng matapos ang kanyang ipinapagawa sa napakaikling oras. Ngumiti ito at sinabing kung ibibigay niya ang kanyang numero, agad niyang tatapusin ang video at ililibre pa siya ng kape. Habang nakatingin ang mga kasama sa tinaguriang pick-up artist, nag-usap-usap sila kung ano ang dapat gawin. Sa isip ni Paco, naiinggit lamang ang mga ito at kailangan nilang gumawa ng sariling channel, dahil para sa kanya, kaya niyang ligawan ang sinumang babae basta't sasabihin niya na ito'y para sa content. Inilapag ang isang Whopper sa tray. Tiningnan ng binata ang kalbo at sinabing handa na ang order. Sinuri ng streamer ang burger at sinabi na kahawig ito ng nasa larawan, may dagdag pang watawat at karne bilang bonus. Nakasimangot na inulit ng bida na marami pang taong naghihintay sa likod, kaya dapat nang magpatuloy. Lumayo siya mula sa counter, iniisip na talagang kahanga-hanga iyon, habang nagtatawanan ng mga nanunood sa vlogger. Pinuri ng mga empleyado ang binata, ngunit sa isip niya, wala siyang saysay sa eskwela at tinanong ang sarili kung ano ba ang iniisip niya. Hindi pa nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Nasa kusina na ang bida habang tahimik siyang tinititigan ni Bowie. Habang kumukulo ang noodles sa kalan, maingat niyang nilalagyan ito ng pampalasa. Naalala niya si Jixie at naisip na ipagpapatuloy lamang nito ang panghahamak. Kaya kailangan niyang lumaban. Hindi siya makapaniwala na pinayagan niyang makapasok ang isang hanggal. Samantala, nakaupo ang binata sa harap ng computer, nag-uusap tungkol sa isang kondisyon, kapag nakagawa siya ng 30 patay, bibigyan siya ng 300,000. Tinitigan ng bida ang blondeng lalaki at inisip na hindi siya magla-livestream araw-araw, at kung maaari lang ay babanatan niya ito ng husto. Nakita niya ang larawan ng kanyang ina sa ibabaw ng refrigerator. Mahinang humingi siya ng tawad sa isip. Iniisip na kumikita siya gamit ang ID ng ibang tao. Kumain siya ng noodles at iniisip ang gantimpala ng 300,000 para sa 30 patay. Naalala niyang baka bigyan pa siya ng bahagi dahil sa paggamit ng account ng kanyang ina. Bit-bit ang tray, inisip niyang nilutuan niya ito ng ramen at kailangan pa niyang magtanong tungkol dito. Ngunit aksidente niyang natapakan ng isang kawad. Nanlamig siya sa takot nang mapansin ito. Palapit na ng palapit si Jixie sa target, nakatuon ang isip sa pagkakamit ng 300,000. Nang malapit na niyang makuha ang huling kalaban, biglang namatay ang computer. Nakaupo ang operator, nakasuot ng headphone, at sa gilid niya ay lumipad ang isang lalagyan ng pagkain. Kasabay nito, bumagsak ang noodles at sabaw sa mukha ng vlogger. Tumama pa ang plato sa kanyang mukha, at nagsabog ng kalat sa buong sahig. Humingi ng tawad ang bida, paulit-ulit na sinasabi na hindi niya sinasadya, sabay bulong ng sorry sa kanyang ina sa isip. Galit na tinadyakan siya ng blondeng lalaki, sinasabing kailangan niyang magbayad ng danyos. Sunod-sunod siyang pinagsisipa at hinamak. Habang nakahandusay, inisip ni Hoban kung bakit siya ginugulpi sa sariling bahay. Binulyawan pa siya na hindi na nakapagtataka kung bakit nagkasakit ng kanser ang kanyang ina. Bigla, tumilapon ang noodles sa mukha ng kalaban. Mabilis na tumama ang kamao ng may-ari ng bahay sa panga ng streamer. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamay, sa isip ng bida, iyon ang kauna-unahang suntok niya sa buong buhay. Umatras ang vlogger mula sa tama, at inisip ng bida na siya ang unang nakatikim ng kanyang kamao. Bumawi si Jixie at tumama rin.
Nagpalitan sila ng bugso, gamit ang anumang bagay na maabot. Habang magulo ang lahat, naisip ng bida na hindi pala kasing astig nang iniisip niya ang isang laban. Nang gabing yun, matapos ang kaguluhan, nakaupo siya sa gitna ng kalat, nakasandal sa dingding. Nakatitig siya sa sahig, iniisip kung bakit hindi siya nakaramdam ng sakit habang lumalaban, ngunit maya-maya'y dumating din ang hapdi. Tahimik siyang nagpakawala ng buntong hininga, walang binigkas. Nakakalat ang mga kahon at dumi sa paligid. Pinagmasdan ng bida ang magulong silid, hindi alam kung paano sisimulan ang paglilinis. Niyakap niya ang sarili, iniisip ang halaga ng perang nawala sa kanya. Nagkumot siya, ayaw gumalaw. Sa bandang huli, nakatulog siyang nakahandusay sa gitna ng gulo. Tinamaan ng sinag ng buwan ang kanyang silid, at naisip niyang sa mga ganitong sandali, lalo siyang nagmumukhang kawawa. Inabot niya ang extension cord at pinatay, iniisip na pati kuryentey kailangan niyang pag-isipan dahil sa bayarin. Kinabukasan, maagang tumunog ang kanyang telepono. Naisip niya kung sino ang tatawag ng ganoon kaaga. Pagkabukas niya, saglit siyang nag-isip bago magsalita ng hello. Nabigla siya sa malakas na boses sa kabilang linya na nagtatanong tungkol sa kanyang kalagayang psikolohikal. Si Jixie ang may hawak ng telepono, galit na sumisigaw, mariing hinihiling na burahin ang video. Nagpapanik ang blondeng lalaki, paikot-ikot sa paligid, paulit-ulit na nagtatanong kung nasaan ang bahay at anong gagawin para mabura ang video kagabi. Tinitigan ni Hoban ang kawad at inisip na dapat sana'y naputol ang kuryente nang bunutin niya ito. Sinuri niya ang linya at naglaro sa isip niya ang hinala. Baka ang nahugot niya ay hindi ang mula sa system unit, kundi mula lamang sa monitor. Maingat niyang sinundan ng tingin ang kawad, hawak ang telepono, nanginginig sa tensyon. Biglang napaiyak ang operator, inamin na na-record ang kanilang laban at kumalat na sa internet. Bumalik sa alaala ng bida ang kamera, naalala niyang kahit mamatay ang monitor, nagpapatuloy ang recording at nakastream pa rin ito. Pinakinggan niya ang pag-amin na hindi mabublur ang video dahil account ng kanyang ina ang ginamit. Kasunod nito, mariing ipinakiusap sa kanya na ibigay ang password. Hawak-hawak ng bida ang telepono, sumigaw siyang kalokohan ang mga sinasabi at wala siyang ini-upload na video. Naalala niyang pinatay niya ang extension cord, at iginiit na dapat namatay ang computer. Pinunasan ng blondeng lalaki ang kanyang luha at ipinaliwanag na kapag naputol ang kuryente sa gitna ng stream, automatikong ina-upload sa network ang recording. Namutla ang bida at dahan-daang inilayo ang telepono sa kanyang tainga. Binuksan niya ang kanyang account at sinubukang tingnan ang stream, iniisip na nagsisinungaling lang ang kausap. Ngunit nang mabuksan niya ito, nabigla siyang makita ang video ng kanilang laban sa feed. Dumausdos ang bigat sa kanyang dibdib habang binabasa niya ang mga komento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Habang pinagmamasdan ang dami ng manunood, unti-unti niyang naunawaan na kumalat na sa buong mundo ang video nilang yon sa loob lamang ng isang gabi. Napasandal siya sa dingding, hawak pa rin ang telepono, at ipinikit ang mga mata. Naisip niyang mula sa pagiging ordinaryong hanggal, naging isang internasyonal na katatawanan siya. Muntik na niyang burahin ang video ngunit umatras nang maisip na huli na ang lahat. Napatitig siya sa mensaheng nagsasabing katumbas ng bilang ng views ang pera. Binuksan niya ang detalye ng monetization at nakita ang posibilidad na makuha ang kita. Habang nakaupo sa tapat ng bintana, nagsimulang magbilang ng mga zero sa kanyang isip. Nang makita ang kabuuan ng views na higit 10 milyon, napatigil siya, natigilan sa labis na pagkagulat. Samantala, hinayla siya ni Jixie sa buhok habang pinagmamasdan ng iba ang eksenang ipinapakita pa sa kanilang mga telepono, ang may-ari ng apartment na sumuntok sa kalaban gamit ang kimchi, na ikinatawa ng ilan. May nagsabing kahihiyan nito hindi lamang para sa kanilang paaralan kundi para sa buong Korea. Sa loob ng silid-aralan, nagsiksikan ang mga kaklase, nag-uusap tungkol sa paparating na tag-init. Ngunit ang usapan ay mabilis na nauwi sa pangungutya nang bumukas ang pinto at dumating ang blondeng lalaki na ngayoy tinitingala bilang YouTube star. Habang tumatawa at nagbibiruan ang lahat, alam ng bida na napanood na nila ang video. Umupo si Paco sa tabi ni Rumi, habang iniisip ng cameraman na pinilit niyang magporsige para magkaroon ng pwesto sa paaralan bilang utusan, ngunit ayaw niyang maging bagong puntirya ng panunukso. Sa kabilang dulo, isang mahina at payat na estudyanteng nakasalamin ang natsyempuhan ng kanilang grupo.
Bigla siyang sinampal sa batok ng blondeng lalaki, ngunit agad itong gumanti ng walang pag-aatubili. Mabilis na nauwi sa rambulan. Inupuan ng Otaku ang kalaban at walang tigil sa pagbibigay ng suntok, kasabay ng pagbabanta na papatayin niya ito. Tahimik na pinagmamasdan ni Jixie, iniisip kung gaano ito kasakit, habang nagkukunwaring walang magawa. Napansin niya kung paano walang reaksyon ng vlogger sa nakikita, at nagtaka kung bakit. Samantala, natatawa ang kalbo habang nakatingin sa eksena. Sa loob ng cameraman, tila gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya para mabuhay sa ganitong sistema. Habang patuloy ang bagbog, ang mga balahibo ng kanyang simbolikong pakpak ay tila nalalaglag, tanda ng unti-unting pagkawala ng dignidad. Samantala, sa isang ospital sa lungsod, hawak ng bida ang resibo ng bayarin para sa linggong yun, umabot ito sa 1,200,000. Pinagmasdan siya ng babae at nagsabing napakalaki na ng kanyang gastos, tinanong kung ayos lang ba siya. Ipinaliwanag niyang nag-aalala siya para sa kanyang ina at lumiliban sa eskwela dahil dito, at nabanggit din ng babae na narinig niyang pumanaw na ang kanyang ama. Nanlumo ang bida sa halagang nakasulat, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa isip ng babae, napakabigat ng pasanin na pinapasan niya, at handa sana siyang akuin ang mga bayarin. Ngumiti ang bida at tiniyak na babayaran niya ito ng cash. Napatitig ang mornang dalaga sa kanya, nagtatanong ang mga mata. Sa isip niya, pagkatapos bayaran ng halagang yun, marami pa siyang natitira. Naiisip niyang maaari siyang magpatuloy magbayad hanggat gusto niya, dahil nasa 10,000,000 ang hawak niya. Naalala niyang ang aksidenteng video ang nagdala sa kanya ng 11,000,000 views, at patuloy pang nadaragdagan. Habang tinitingnan ang mga numero, napaisip siyang bawat view ay nagiging pera, at tila ba nasa isang panaginip siya. Ngunit pumasok din ang tanong kung bakit parang wala na siyang pakialam kahit na ibinente niya ang sarili niyang dangal. Pinagmasdan niya ang telepono at inisip na kung tinuturing na siyang taluna ng lahat, wala na siyang mawawala. Bigla, isang kamao ang dumampi sa kanyang pisngi. Paglingon niya, si Jixie ang nakatayo sa harapan niya, galit na galit at nagtatanong kung kumita na ba siya ng malaki. Sa isip ng bida, alam niyang nawala ng malaki ang binatang ito. Nagsimulang umiyak ang blondeng lalaki, sumisigaw na siya na ngayon ang nagiging puntirya. Hinayla niya ang kwelyo ng bida, pilit na pinapahati ang pera. Mabilis na tinadyakan ng bida ang kalaban, sabay sabing kalokohan yun. Nagpalitan sila ng suntok sa gitna ng kalsada, patuloy pa ring nagsasalita habang naglalaban. Sa isip ng bida, matapos ang laban na yun, tuluyan nang nawala ang kanyang takot. Habang lumulubog ang araw sa tabi ng klinika, magkatabi silang nakaupo sa isang bangko. Tinanong siya ng moreno tungkol sa kanyang lagay, at ngumiti ang bida, sinabing hindi siya balak magbahagi ng pera. Sa isip niya, tapos na ang kanyang buhay eskwela. Hawak ang ulo, napabuntong hininga ang cameraman, at muling pinakinggan ang recording ng kanilang laban na ngayoy kumakalat pa rin. Nagulat ang bida nang tanungin siya ni Jixie kung nais ba niyang pahalagahan ng iba ang kanilang nagawa. Naalala ng bida ang kanilang laban at napagtanto niyang iyon ang recording ng engkwentro nila kanina. Ngumiti ang blondeng lalaki at sinabi na tuloy-tuloy ang recording, na maganda pa rin ang kalidad at maganda ang kuha ng anggulo. Hinawakan ng bida ang kanyang t-shirt at tinanong kung nais ba niyang i-upload ito, at nakatanggap siya ng kumpirmasyon. Tinitigan siya ng cameraman at sinabing hindi ito panunuuri ng mga tao at tiyak na sasabihing peke. Ngunit inamin niyang kamangha-mangha ang reaksyon ng bida. Itinaas ng bida ang kanyang kilay, iniisip na hindi niya ginawa ang kaguluhan ng walang dahilan. Hawak-hawak ang kwelyo ng kalaban, napagtanto niya ang mga motibo nito at tinanong kung pera ang habol. Sa sports ground, nakangiting nagsalita si Paco, nagulat sa mga biglang sumikat. Itinuro niya ang dalawang kaklase at ipinakilala sa mga manonood. Tinitigan ng dalawa ang kalbo. Iniisip kung gaano ito kalupit, habang alam ng bida ang lahat ngunit hindi inakala na ipagbibili sila nito sa sariling channel. Matindi ang titig ng vlogger at inutusan silang bumati, na sinunod naman nila. Matalim ang tingin ng bida mula sa ilalim ng kanyang kilay, iniisip na napakababa ng kanyang buhay. Yumuko si Jixie at tinanong ang kaklase kung kailan niya balak gawin ito, ngunit pinutol ng bida at sinabing manahimik. Habang nakatingin sa malayo, nanaisin ng bida ang pagbabago ng kanyang buhay. Ipinikit ni Paco ang mga mata at tinapos ang broadcast.
Sumigaw ang bida, tinawag itong kasinungalingan, at sinabing niloloko nito ang lahat. Lumayo si Paco, habang ipinapaliwanag ng bida na peke ang mga papremyo at walang katotohanan ang mga pinapakita. Itinuro niya si Paco at tinawag itong sinungaling. Nakakunot noo ang kalbo at nagtanong kung gusto ba ng bida ng mas malaking kita. Inabot ng blondeng lalaki ang kanyang kamay, inaalok ang pagiging magkasangga. Ngumiti ito, nagbibigay ng pagkakataon sa bida na kumita pa. Hindi makapaniwala ang bida na maaari pang madagdagan ang pera niya. Ngunit ipinaliwanag ng kausap na ang susunod na video ay makakakuha ng doble sa naunang views. At natutulungan lang niya ito dahil dati siyang manager ni Paco. Sa harap ng logo ng YouTube na pula, tinanong kung may tax reports na siya, at kung komplikado man, dapat pagplanuhan ng maayos. Nag-isip ang bida sa mga salitang yon. Naramdaman niya ang kaba habang iniisip ang detalye ng shooting. Ipinaliwanag ng manager na kaya nakakuha si Paco ng 700,000 subscribers ay dahil sa maingat na plano at wastong paggamit ng kamera. Itinaas ni Jake C ang daliri at ipinangakong tutulungan siya sa lahat. Tinitigan ng bida ang kamay ng kausap na nagsabing kailangan lang niyang maging pangunahing karakter. Nagulat siya nang marinig ang mga salitang kailangan nilang magtiwala sa isa't isa upang kumita ng higit pa. Sa kanyang isip, ang bawat lagas ng dahon mula sa puno ay parang perang bumabagsak. Tahimik na nakatayo ang manager, nakangiting kumbinsido na nahulog na sa patibong ang bida. Naisip ng bida kung paano hahatiin ang kita, habang naniniwala ang blondeng lalaki na kung magagawa niya ng tama, magiging pinakamahusay siyang manager. Ngumiti si Jake C at iminungkahing hatiin ang kita ng isa sa siyam, na siyang daan mula sa pagiging katatawanan tungo sa kasikatan. Inabot niya ang kamay, ngunit sinagot siya ng bida ng nakataas na gitnang daliri. Nabigla ang blondeng lalaki sa kinalabasan ng kanilang pag-uusap, hindi maunawaan ang nangyayari. Tinuligsa siya ng bida, tinanong kung ano ang makukuha niya sa ganitong hatian. Umalis siya sa kabilang direksyon, mas nais na manatili sa kanyang dati ng trabaho. Naisip ng manager na hindi ito maaaring gawin ng bida at dapat maging mapagpasalamat ito. Sinubukan niya pang kumbinsihin ang kausap na subukan ng iba pang paraan, iniisip na kapag tumanggi ito, tiyak ang pagkabigo. Nanginginig ang loob ng bida, ayaw na niyang manatiling isang katatawanan at nais niyang maibalik ang dating maayos na buhay. Napaluha siya. Iniisip na ang tanging paraan ay ang alok na isa laban sa siyam. Huminto ang bida, ngumiti, at nagtanong tungkol sa kanyang magiging responsibilidad. Nanginginig si Jake C habang hinihintay ang kanyang sagot. Sinabi ng bida na maaari na niyang ailahad ang ideya. Napaisip ang blondeng lalaki, kinuyam ang mukha, at naghanda para magkwento. Itinuro ng bida si Paco, nagpapakita ng matinding pagnanais na maghiganti. Sinabi niyang lahat ng ginagawa nito sa kamera ay pawang kasinungalingan, at sa tunay na buhay ay isa itong masamang tao. Tinitigan siya ng kalbo, ngunit naisip ng bida na wala na siyang dapat ikatakot, dahil tapos na siya sa lahat ng ito. Ipinakita niya ang kanyang mga pasa, ipinaliwanag na mula lahat iyon sa kalaban, at may karagdagang ebidensya pa sa kanilang channel. Plano niyang pagkakitaan ang lahat ng ito. Tahimik na pinagmamasdan ng mga kaklase ang eksena, bulungan ng pagtataka at pagdududa ang umalingaw-ngaw sa paligid. Matalim ang tingin ni Jake C mula sa ilalim ng kanyang kilay habang sinasabi niyang ang mga subscriber ay lilipat sa kanila. Nagngit-ngit ang blogger ngunit pinuri ng mga tao ang bida. Tinitigan siya ni Paco at tinanong kung anong klaseng mukha ang ipinapakita niya. Ngumiti si Paco, ipinakita ang kanyang cellphone at sinabing patay na ito. Nabigla ang blondeng lalaki, hindi maunawaan ang nagaganap. Biglang inundayan ng kalbo ang suntok at sinabing siya ang nahuli, dahilan para hindi makapaniwala ang isa pang binata sa bilis ng pangyayari. Tinamaan ng bida ang kalaban sa mukha, sabay tanong kung nais ba nitong ipahamak siya o kung paghihiganti ba yun. Umiwas ng tingin ng bida habang ang mga kaklase ay nagsimulang mag-ingat. Lumingon palayo ang manager, iniisip kung bakit siya tinitingnan at nakiusap na huwag siyang idamay. Ibinaling niya ang tingin sa telepono at nagsimulang mag-record. Nasagap ng livestream ang suntok at naisip niyang mabilis na damadami ang mga subscriber. Tinitigan ni Paco ang kalaban, samantalang iniisip ng cameraman na hindi sila nababaliw, ginagamit lang nila ang channel para ibaon ang bida. Nakita sa screen ang stream, at malinaw na trending ang video.
Alam nilang ibubunyag nila ang tunay na anyo ng vlogger sa mga manonood. Ngumiti si Jixie, iniisip na wala ng dahilan para titigan pa ang may hawak ng kamera. Tinatanggap ng bida ang mga suntok habang nakangisi, iniisip na mas marami siyang matitipon na pera kung magpapatuloy ito. Tinitigan siya ng blondeng lalaki at tinanong kung makakakuha rin siya ng pera kung ipagpapatuloy niya ang pagtanggap ng bugbog. Sa kusina, nag-isip ang bida na kailangan niyang kumita ng malaki. Habang nakahiga ang ina sa kama, naisip niyang sawa na siya sa maliliit na ambag at kung nais niyang kumita ng higit pa, kailangan niyang maging vlogger. Nabigla si Jixie, iniisip na walang manunood kung araw-araw lang siyang bugbugin. Natulala ang blondeng lalaki, kailangan ng bago at kakaibang content kung gusto nilang sumikat. Tinitigan ni Paco ang kalaban at naisip na kailangan iyon maging pambihirang content. Tumayo ang bida, handang lumaban. Nabahala ang kalbo, nakatingin sa binata na halatang kinakabahan. Yumuko ang vlogger at tinanong kung sapat na ba yun, habang nanginginig ang labi ng bida. Naalala niya ang tungkol sa kanyang ina at kung paanong pagtatawanan siya ng lahat. Kumunat ang noo ng bida at mariing inisip ang pang-iinsulto sa kanyang ina. Nagsilabasan ng ibang estudyante sa pasilyo, nanlalaki ang mga mata sa kanilang nakikita. Kinusat ni Jixie ang kanyang ulo habang bulungan ang paligid na tila tuluyan ng nabaliw ang bida. Pinapawisan ng blondeng lalaki, hindi malaman kung ano ang ginagawa ng bida at iniisip na mas mabuting nanatili na lang siyang walang ginagawa. Humanda ang bida sa kanyang posisyon sa pakikipaglaban. Mainit na tinatalakay ng mga tao sa mga komento ang kanyang ginawa, may mga nagsasabing tiyak na may mabibigat na sugat at mauuwi sa ospital. Pinaikit ni Jixie ang kanyang mga mata, iniisip na wala ng atrasan at kailangang maglaban na. Kumunat ang kanyang noo. At napansin ng cameraman na wala ni Katie Ting na takot sa mga mata ng bida. Hingal ang hininga ng binata habang nakatitig sa kalaban. Naisip ng blondeng lalaki sa kanyang isip ang mura, hindi akalain na magiging ganoon kagaling ang bida. Natigilan ang bida, pinapawisan ang mukha, at nanlalaki ang mga mata sa pagkaunawang wala ni isa mang magtatangkang pumihil. Pinaligiran sila ng mga tao. Pinanunood ang eksena na parang isang palabas. Sa isip ng bida, pilit niyang hinihiling na may pumihil, tulad ng dati nilang ginagawa. Ngunit ngayon, wala siyang maatrasan. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang kalaban. Nakakatindig balahibong nakatayo si Paco sa harapan niya. Sa isip ng bida, halos handa na siyang lumuhad at magmakaawa dahil sa sobrang takot. Napansin niya ang makapal na leeg ng kalaban, tila isang dambuhalang daliri, at ang mga tato at umuumbok na muscle na lalong nakakatakot. Nanginginig ang katawan ng bida, napagtanto niyang sa harap ng ganoong katawan ay mukha siyang maliit na bulate. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Naalala niya ang eksena sa mga pelikulang Amerikano, kung saan biglang sumusugod ang bida para pabagsakin ang kalaban. Ngumisi si Paco, kumuyam ng kamao, at agad naisip ng bida na mas mabuti sanang nakapag-sorry na siya o kung maaari lang ay ibalik ang oras. Biglang humaba ang mukha ng bida nang marinig ang insultong yun na dahilan daw ng pagkakasakit ng kanyang ina. Sa galit, sumugod siya at hinawakan si Paco sa hita. Nanlaki ang mga mata ng kalaban sa gulat. Napanganga sina Jixie at ang iba pa. Nang inag ang mukha ng bida at natigilan. Hindi gumalaw si Paco at lalo lamang nagtawanan ang mga tao sa komento, tinatawag siyang kaiya-hiya. Kumunat ang noo ng blondeng lalaki at ininsulto sa isip ang bida, iniisip na ang kalaban ay nasa ibang antas. Tinitigan ng kalbo ang biktima na may paghamak, sinasabing may tapang ito. Sa kabilang banda, desperado ang cameraman sa ideyang ang maliit na binatang may taas na 170 cm at timbang na 50 kilo ay sumubok pabagsakin ng isang 180 cm na dambuhala na halos 80 kilo. Hinawakan ni Paco ang elastiko ng pantalon ng bida, sabay sabing masakit kapag binangga ka ng ganoon. Itinaas niya ang bida sa ere, nanlalaki ang mga mata nitong walang magawa, at ibinagsak ito sa sahig ng mariin. Pagkatapos ay malamig niyang iminungkahi na magparehistro na lamang ito sa ospital katabi ng kanyang ina. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.